Sa pinakadulong bahagi ng baryo ng San Isidro, kung saan ang lupa ay hinahaplos ng malamig na hangin mula sa kabundukan at ang katahimikan ay tila may sariling buhay, matatagpuan ang isang ilog na hindi pangkaraniwan. Tinatawag nila itong Ilog Luntian. Sa araw, isa lamang itong payapang daluyan ng tubig, malinaw, banayad, at tila walang itinatagong lihim. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbabago ang anyo nito. Unti-unting kumikislap ang tubig, parang binudburan ng maliliit na bituin. Ang liwanag ay hindi galing sa buwan o sa langit. Nagmumula ito mismo sa kailaliman ng ilog. Marami na ang nakapansin, marami na rin ang umiwas. Dahil ayon sa matatanda, ang liwanag na iyon ay hindi biyaya, kundi babala. Si Mateo ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Isang binatang magsasaka, sanay sa hirap ng buhay at sa realidad ng mundo. Lumaki siyang walang panahon sa pamahiin. Para sa kanya, ang lahat ay may paliwanag. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maitatanggi ang kakaibang hatak ng ilog. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang baryo at ang tanging maririnig ay huni ng kuliglig, may kung anong tumatawag sa kanya mula sa direksyon ng ilog. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang kubo, bitbit ang isang lumang lampara. Ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag, sapat para gabayan ang kanyang mga hakbang sa madilim na daan. Habang papalapit siya sa ilog, napansin niyang tila mas malamig ang hangin, mas mabigat ang katahimikan. At doon niya ito nakita. Ang ilog ay kumikinang. Hindi ito simpleng refleksyon ng buwan. Ang tubig mismo ang naglalabas ng liwanag, bughaw, luntian, at may bahid ng pilak. Parang humihinga ang ilog, kumikilos ang liwanag sa bawat galaw ng tubig. Napahinto si Mateo sa gilid. Hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang paghanga. Para bang may lihim na kagandahan ng ilog na matagal nang naghihintay na matuklasan. Ngunit habang siya'y nakatitig, may napansin siyang kakaiba. May gumalaw sa gitna ng ilog. Una, akala niya'y anino lamang. Isang pagbaluktot ng liwanag sa tubig. Ngunit nang tumagal, naging malinaw ang anyo. Parang may ulo na unti-unting lumilitaw mula sa kailaliman. Napakurap si Mateo. Hindi siya sigurado sa kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang lumapit, ang paay bahagyang lumulubog sa basang lupa. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis, hindi dahil You can create similar videos in sa takot, kundi sa matinding kuryosidad. At doon, sa gitna ng kumikinang na tubig, may isang mukha. Isang mukha na hindi ganap na tao. Ang balat ay maputla, halos kasing kulay ng buwan. Ang buhok ay mahaba, basang-basang nakadikit sa mukha. Ngunit ang higit na nakapukaw sa kanyang pansin ay ang mga mata. Naglalagablab sa kakaibang liwanag, tila sumasalamin sa mismong ilog. Hindi ito sumisigaw, hindi ito gumagalaw ng marahas. Tinitigan lamang siya nito. At sa titig na iyon, may mensaheng hindi niya maunawaan. Isang paanyaya, o marahil isang babala. Napaatras si Mateo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi dahil sa anyo ng nilalang, kundi dahil sa pakiramdam na para bang matagal na siyang inaasahan nito. Biglang kumislap ng mas maliwanag ang ilog. Sa isang iglap na wala ang mukha. Muling naging payapa ang tubig, tila walang nangyari. Napatayo si Mateo. Hingal na hingal, ang kamay ay nanginginig. Ang lampara sa kanyang hawak ay halos mahulog. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Ngunit malinaw sa kanyang isipan ang kanyang nakita.
Hindi iyon imahinasyon. May kung ano sa ilog. At alam niyang babalik siya. Dahil sa kabila ng takot, may bahagi sa kanyang sarili na gustong malaman ang katotohanan. At marahil, iyon ang simula ng isang lihim na hindi na niya matatakasan. Kinabukasan, tila walang nagbago sa baryo ng San Isidro. Maagang nagising si Mateo upang magtungo sa bukid tulad ng kanyang nakagawian. Ang araw ay sumikat ng payapa, ang hangin ay banayad at ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit sa kabila ng karaniwang tanawin, may bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maalis. Buong maghapon, bumabalik sa kanyang isipan ang mukha sa ilog. Ang maputlang balat, ang mahahabang buhok, at ang mga matang tila nagliliwanag mula sa kailaliman ng tubig. Hindi iyon simpleng ilusyon. Alam niya. Habang siya'y nag-aararo, napansin ng kanyang kapitbahay na si Mang Isko ang kanyang pagiging tahimik. "Mateo," tawag ng matanda, "parang wala ka sa sarili mo ah. May iniisip ka ba?" Napahinto si Mateo. Sandali siyang nag-alinlangan na ngunit sa huli ay nagsalita rin. "May napuntahan po ako kagabi sa ilog." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mang Isko. Ang dating mahinahong mukha ay napalitan ng seryosong tingin. "Anong oras?" tanong nito, mahina ngunit matalim. "Gabi na po, bandang hating gabi." Napabuntong hininga ang matanda, saka ibinaba ang kanyang hawak na kagamitan. "Hindi ka dapat pumupunta doon sa oras na yon." "Bakit po?" mabilis na tanong ni Mateo. "May nakita po kasi ako." Hindi na niya kailangang tapusin ang kanyang sinabi. Tahimik na tumango si Mang Isko, tila alam na nito ang susunod. "May lumitaw, hindi ba?" Napalunok si Mateo. "Opo." Saglit na natahimik ang dalawa. Tanging hangin at ingay ng mga dahon ang maririnig. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay dapat pinapakialaman. Dahan-dahang wika ni Mang Isko. Ang ilog na yon, matagal nang may lihim. Lumapit si Mateo, ang kanyang mga matay puno ng pag-uusisa. "Anong lihim po?" Tumingin sa malayo ang matanda, tila bumabalik sa alaala. "Bago pa ipinanganak ang mga magulang natin, may mga kwento na tungkol sa ilog. Sinasabi ng mga ninuno natin na may bantay ang tubig, isang nilalang na hindi nakikita ng lahat." "Bantay?" ulit ni Mateo. "Oo, hindi siya basta nagpapakita. Pinipili niya kung sino ang makakakita sa kanya." Napatitig si Mateo sa lupa. "Bakit po ako?" Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, tumingin ito diretso sa kanya, parang sinusukat ang kanyang pagkatao. Iyan ang dapat mong itanong sa sarili mo. Naramdaman ni Mateo ang lamig sa kanyang batok. Masama po ba siya? Napailing ang matanda. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung siya ba'y kaaway o tagapagtanggol. Pero may isang bagay na tiyak. Kapag nakita ka na niya, hindi ka na niya basta pakakawalan. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang araro. "Anong ibig ninyong sabihin?" "May connection na," sagot ni Mang Isko. "At ang connection na yan, maaaring magdala ng biyaya o kapahamakan." Tahimik si Mateo. Ang mga salita ng matanda ay tila bumabalot sa kanyang isipan, mabigat at hindi maipaliwanag. "May isa pa," dagdag ni Mang Isko. "Huwag kang babalik doon ng mag-isa." Ngunit sa puso ni Mateo, alam na niya ang katotohanan. Babalik siya. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil may kung anong humihiya sa kanya. Isang bagay na hindi niya kayang takasan. Pagsapit ng gabi, habang ang baryo ay muling nilamon ng katahimikan,
Nakaupo si Mateo sa loob ng kanilang kubo. Pinagmamasdan niya ang liwanag ng lampara. Tahimik. Ngunit ang kanyang isipan ay magulo. Sa bawat pagkurap niya, nakikita niya ang mukha sa ilog. At sa bawat alaala, tila mas nagiging malinaw ang mga mata nito. Parang may gustong sabihin. Hindi na siya mapakali. Tumayo siya. Walang paalam, walang alinlangan. Lumabas siya ng kubo at muling tinahak ang daan patungo sa ilog. Mas madilim ang gabi ngayon. Walang buwan. Tanging ang ilog lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. At habang papalapit siya, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang presensya. Hindi ito tulad ng takot. Parang may naghihintay. Pagdating niya sa pampang, muli niyang nasilayan ang kumikinang na tubig. Mas maliwanag, mas buhay. At sa pagkakataong ito, hindi na siya naghintay. Magpakita ka, bulong niya, halos hindi marinig. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, gumalaw ang tubig. Unti-unting umangat ang isang anyo mula sa kailaliman. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. At hindi na maikakaila. Ang nilalang ay nakatingin sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Hindi lamang ito basta nakatitig. Unti-unting bumuka ang mga labi nito. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Matagal na kitang hinihintay. Nanigas si Mateo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi siya ang nakatagpo sa nilalang. Siya ang hinanap nito. Nanatiling nakatayo si Mateo sa gilid ng ilog, tila nakaugat ang mga paa sa lupa. Ang hangin ay biglang tumahimik, at ang liwanag ng kumikinang na tubig ay tila mas lumalim ang kulay, mas malamig, mas misteryoso. Matagal na kitang hinihintay. Paulit-ulit na umalingaungaw sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan. Sa wakas, napaatras siya ng isang hakbang. Ang dibdib ay mabilis ang paghinga. Sino ka? Halos pabulong niyang tanong. Ang nilalang ay hindi agad sumagot. Nanatili lamang itong nakalutang sa tubig, ang mahabang buhok ay bahagyang sumasabay sa agos at ang mga matang kumikislap ay hindi inaalis ang titig kay Mateo. Hindi mo pa ako nakikilala, wika nito, ang tinig ay tila nagmumula hindi lamang sa bibig, kundi sa mismong paligid. Ngunit kilala na kita. Napalunok si Mateo. Paano? Unti-unting lumapit ang nilalang. Ang tubig ay hindi gumagalaw ng marahas, kundi parang kusang nagbubukas ng daan para rito. Habang papalapit ito, mas naging malinaw ang kanyang anyo. Hindi ito ganap na tao, ngunit hindi rin lubos na halimaw. May lungkot sa kanyang mukha. May lalim sa kanyang mga mata. Ikaw ang napili, sagot nito. Napili? Ulit ni Mateo, nalilito. Para saan? Sandaling natahimik ang nilalang, tila may inaalala. Ang ilog na ito, dahan-dahang wika nito, ay hindi lamang tubig. Ito ay daanan, hangganan, at tahanan ng mga bagay na hindi nakikita ng inyong mundo. Napatingin si Mateo sa kumikinang na ilog. Kung ganon, ikaw ang bantay? Bahagyang tumango ang nilalang. Sa loob ng mahabang panahon. Bakit ako? Mariing tanong ni Mateo. Maraming tao sa baryo. Bakit ako ang nakita mo? Sa pagkakataong ito, mas tumalim ang tingin ng nilalang. Dahil ikaw ang nakakarinig.
Napatigil si Mateo. Hindi mo ba napansin? Dagdag nito. Mula pa noong bata ka, may mga bagay ka nang nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Biglang bumalik sa alaala ni Mateo ang mga sandaling hindi niya binigyan ng pansin. Ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya kahit walang tao, ang mga panaginip na tila masyadong totoo, ang mga sandaling parang may bumubulong sa hangin. Akala ko, normal lang iyon, mahina niyang sagot. Hindi, tugon ng nilalang. Hindi iyon para sa lahat. Muling nanahimik ang paligid. Ang ilog ay patuloy sa pagkislap, ngunit ang liwanag nito ay tila sumasabay sa tibok ng puso ni Mateo. May kailangan akong sabihin sa'yo, wika ng nilalang. Ano iyon? Unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Ang lungkot sa mukha ay napalitan ng pag-aalala. May paparating. Nakunot ang noo ni Mateo. Anong paparating? Isang puwersa na hindi dapat magising, sagot nito. At kapag nangyari iyon, hindi lamang ang ilog ang maaapektuhan, kundi ang buong baryo. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng mga salita. Anong kinalaman ko doon? Malaki, diretso nitong sagot. Dahil ang koneksyon mo sa ilog ay hindi aksidente. Biglang humangin ng malamig. Ang mga dahon sa paligid ay bahagyang kumaluskos at ang liwanag ng tubig ay sandaling nagdilim. Hindi ko kaya yan, mabilis na sagot ni Mateo. Isa lang akong magsasaka. Hindi mo kailangang maging higit pa sa kung ano ka, wika ng nilalang. Kailangan mo lamang makinig. Napatitig si Mateo sa kanya. Sa kabila ng takot, may kung anong tiwala na unti-unting nabubuo. Kung totoo ang sinasabi mo, wika niya, ano ang dapat kong gawin? Lumapit pa ang nilalang. Ngayon, halos isang dipa na lamang ang pagitan nila. Ang liwanag mula sa ilog ay tumama sa mukha nito at sa unang pagkakataon, mas malinaw na nakita ni Mateo ang kanyang anyo. Hindi ito ganap na nakakatakot. May kakaibang kagandahan, isang anyong hindi pangkaraniwan, ngunit hindi rin ganap na kasuklam-suklam. Makinig sa ilog, sagot nito. At huwag mong kalilimutan ang sinabi ko, may paparating. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mas malamig. Mas mabigat. Napalingon si Mateo sa likuran. Tila may naramdaman siyang kakaiba. At isa pa, dagdag ng nilalang, ang tinig ay naging mahina ngunit mas matindi. Huwag kang magtiwala sa lahat ng makikita mo. Bago pa makapagtanong si Mateo, biglang kumislap ng matindi ang ilog. Sa isang iglap, nawala ang nilalang. Muling naging payapa ang tubig, tila walang nangyari. Ngunit iba na ang pakiramdam. May kung anong nagbago. Nanatiling nakatayo si Mateo, ang isipan ay puno ng tanong. May paparating. Mahina niyang inulit ang mga salitang iyon. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, naramdaman niya. Hindi ito simpleng babala. Ito ay simula ng isang bagay na hindi na niya kayang pigilan. Magdamag na hindi nakatulog si Mateo. Ang mga salitang binitiwan ng nilalang ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, may paparating. Sa bawat pagdilat niya ng mata, tila mas lalong lumalalim ang kahulugan nito. At sa bawat sandali ng katahimikan, may kakaibang bigat na dumadapos sa kanyang dibdib. Pagsapit ng madaling araw, bumangon siya ng walang lakas. Hindi niya sinabi kanino man ang nangyari. Kahit kay Mang Isko, hindi niya magawang ibahagi ang buong katotohanan. May kung anong pumipigil sa kanya. Parang may nagsasabing hindi pa oras. Ngunit habang siya'y papunta sa bukid, may napansin siyang kakaiba.
Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati. Ang mga ibon na karaniwang maingay sa umaga ay tahimik. At ang ilog, kahit sa liwanag ng araw, ay tila may kakaibang kinang. Hindi iyon normal. Lumapit siya sa pampang, bahagyang lumuhod at sinilip ang tubig. Sa unang tingin, malinaw at payapa ito. Ngunit nang mas titigan niya, may bahagyang anino na gumagalaw sa ilalim. Hindi malinaw, hindi buo, ngunit naroon. Bigla siyang napaatras. Hindi ito ang nilalang na nakita niya kagabi. Iba ito. Mas madilim. Mas mabigat ang presensya. Napalingon siya sa paligid. Walang tao. Walang ingay. Tanging ang bahagyang agos ng tubig ang maririnig. Imposible, bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang hindi ito aksidente. Naalala niya ang babala. May paparating. At marahil, ito na iyon. Lumipas ang maghapon na hindi mapakali si Mateo. Kahit sa gitna ng trabaho, hindi niya maalis sa isip ang aninong gumagalaw sa ilalim ng ilog. Parang may kung anong unti-unting bumabangon, isang bagay na matagal nang natutulog. Pagsapit ng hapon, nagpasya siyang puntahan si Mang Isko. Natagpuan niya ang matanda sa lilim ng isang puno, tahimik na nag-aayos ng mga kagamitan. May nakita ka na naman, agad na sabi ng matanda. Hindi man lang tumitingin. Napatigil si Mateo. Paano ninyo nalaman? Makikita sa mukha mo. Sagot nito, saka siya tiningnan. Ano ang nakita mo? Nagatubili si Mateo, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya kayang itago. May anino po sa ilalim ng ilog, sabi niya. Hindi siya katulad ng nakita ko dati. Unti-unting tumigas ang ekspresyon ni Mang Isko. Gaano kalaki? Hindi ko po sigurado, pero parang mas malaki at hindi siya malinaw. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi maganda yan. Bakit po? Tahimik na tumayo si Mang Isko saka tumingin sa direksyon ng ilog. Kung ang bantay ay nagpapakita sa'yo, at may iba ka pang nakikita, ibig sabihin, hindi na lamang siya ang naroon. Naramdaman ni Mateo ang lamig sa kanyang likod. May iba pa pong nilalang? Hindi lang basta nilalang, mabigat na sagot ng matanda. May mga bagay sa mundong yan na hindi dapat magising. Pero sabi niya, naputol si Mateo. Sinong siya? Mabilis na tanong ni Mang Isko. Sandaling natahimik si Mateo. Hindi niya inaasahang sasabihin niya iyon ng ganito kabilis. Yung bantay ng ilog, mahina niyang sagot. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nakausap mo siya? Tumango si Mateo. Matagal na hindi nagsalita si Mang Isko. Sa halip, tila may malalim itong iniisip. Hindi ka na dapat bumalik doon. Sa wakas ay wika nito. Hindi ko po pwedeng iwanan to, sagot ni Mateo. May sinabi siya, may paparating. Alam ko, putol ng matanda. At iyon ang dahilan kung bakit mas delikado. Kung hindi ako kikilos, paano kung mangyari nga? Hindi lahat ng laban ay kailangang harapin, mariing sagot ni Mang Isko. Minsan, ang pag-iwas ang tanging paraan para mabuhay. Ngunit sa puso ni Mateo, hindi na sapat ang pag-iwas. Kung ako ang napili, sabi niya, may dahilan. Tahimik na tinitigan siya ng matanda. At kung ang dahilan na yan ang magdadala sa'yo sa kapahamakan, hindi agad nakasagot si Mateo. Ngunit alam niya ang sagot. Mas pipiliin ko na malaman ang katotohanan kaysa mabuhay sa takot. Muling bumuntong hininga si Mang Isko.
Matigas ang ulo mo, tulad ng ama mo. Nagulat si Mateo. Kilalang kilala ninyo po ang tatay ko? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumalikod ito. May mga bagay na hindi ko pa pwedeng sabihin, wika nito. Pero tandaan mo, ang ilog ay hindi lamang lugar, isa itong hangganan. Hangganan ng ano? Ng mundo ng tao at ng hindi tao. Biglang dumilim ang langit, tila may paparating na ulan. Kapag nasira ang hangganan na yan, dagdag ng matanda, wala nang babalik sa dati. Napatingin si Mateo sa ulap. Mabigat, madilim, at tila may dalang masamang pangitain. Kinagabihan, hindi na nagatubili si Mateo. Bumalik siya sa ilog. Mas madilim ang gabi ngayon, at ang liwanag ng tubig ay hindi na kasing payapa. Mas mabilis ang galaw. Mas matindi ang kislap. Magpakita ka, tawag niya. Tahimik. Ngunit hindi nagtagal. Biglang kumulo ang tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang bantay ang unang lumitaw, kundi isang napakalaking anino. Mas madilim kaysa sa gabi, mas malalim kaysa sa ilog, at habang ito'y unti-unting umaangat. Naramdaman ni Mateo ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman noon. Purong takot. Nanigas si Mateo sa kinatatayuan. Ang aninong unti-unting umaangat mula sa kailaliman ng ilog ay hindi maihahambing sa anumang nakita niya noon. Hindi ito tulad ng bantay, hindi ito malinaw, hindi ito may anyong maaaring unawain. Isa itong malawak at gumagalaw na kadiliman, tila may sariling buhay na sumasakop sa ilalim ng kumikinang na tubig. Ang liwanag ng ilog ay nagbago. Mula sa banayad na bughaw at luntian, ito'y naging maputla at halos nangingitim. Parang unti-unting nilalamon ng presensyang iyon. Napaatras si Mateo, ang kanyang paghinga ay mabilis at hindi pantay. Ano ka? Bulong niya, halos hindi marinig. Walang tugon. Sa halip, lalo pang gumalaw ang tubig. Ang ibabaw ng ilog ay kumulo, parang may higanting humihinga sa ilalim. Ang anino ay lumaki, kumalat, at tila unti-unting umaabot sa pampang. Biglang lumamig ang hangin. At sa isang iglap, tumigil ang lahat. Ang tubig ay biglang naging payapa. Ang anino ay nawala. Parang walang nangyari. Ngunit bago pa makahinga si Mateo ng maluwag, may isang liwanag na muling sumiklab sa gitna ng ilog. Mas maliwanag. Mas malinaw. At mula rito unti-unting lumitaw ang bantay. Umalis ka rito agad nitong wika, ang tinig ay hindi na mahinahon kundi puno ng babala. Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Mateo. Ano yon? Hindi ito agad sumagot. Sa halip, lumapit ito sa kanya, ang mga matay mas maliwanag kaysa dati. Nagising na siya, sabi nito. Siya? Ulit ni Mateo. Ang nasa kailaliman, tugon ng bantay. Isang bagay na matagal nang nakakulong sa ilalim ng ilog. Naramdaman ni Mateo ang lamig sa kanyang mga kamay. Bakit siya nagising? Saglit na natahimik ang bantay. Pagkatapos, marahan itong sinabi. Dahil sa'yo. Parang may tumama sa dibdib ni Mateo. Ako? Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari yon? Ang presensya mo, paliwanag ng bantay. Ang nagbukas ng daan, ang koneksyon mo sa ilog ay hindi lamang para makakita, ito rin ay susi. Napaatras si Mateo. Hindi ko sinasadya.
Alam ko, sagot nito. Ngunit ang nangyari ay hindi na mababawi. Muling kumislap ang tubig at sa sandaling iyon, tila may dumaan na alon ng kadiliman sa ilalim. Pareho silang napatingin. Nararamdaman mo ba? Tanong ng bantay. Oo, mahina niyang sagot. Lumalaki ang lakas niya. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Kung ganon, kailangan nating pigilan siya. Tumingin sa kanya ang bantay, tila sinusukat ang kanyang determinasyon. Hindi ganon kadali. Hindi ko rin pwedeng pabayaan to, sagot ni Mateo. Kung ako ang dahilan, dapat akong tumulong. Sa unang pagkakataon, tila nagbago ang ekspresyon ng bantay. May bahagyang pag-asa. Ngunit may halong pag-aalinlangan. Kung tutulungan mo ako, wika nito, kailangan mong malaman ang katotohanan. Ano iyon? Ang ilog na ito ay hindi likas, paliwanag nito. Ito ay nilikha bilang kulungan, isang hangganan para pigilan ang mga nilalang na hindi dapat lumabas. Napatingin si Mateo sa tubig. Kung ganon, ang nakita ko ay isa sa mga nakakulong, putol ng bantay. At ikaw? Tanong ni Mateo. Sandaling natahimik ang bantay. Hindi ako bilanggo, sagot nito. Ako ang tagapangalaga. Pero bakit parang hindi mo siya kayang pigilan? Ang tanong ay diretso at may bahid ng pagdududa. Ngunit hindi nagalit ang bantay. Dahil humihina na ako, tahimik nitong sagot. Biglang naging mas mabigat ang paligid. Sa paglipas ng panahon, dagdag nito, unti-unting nawawala ang lakas na nagpapanatili sa kulungan. At ako? Tanong ni Mateo. Ano ang papel ko? Lumapit ang bantay. Ngayon halos magkatapat na sila. Ikaw ang tulay, sagot nito. Ang nag-uugnay sa mundong ito at sa ilog. Hindi ko maintindihan. Hindi mo pa kailangan maintindihan ang lahat, wika nito. Ang mahalaga, handa kang harapin ang darating. Muling gumalaw ang tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, mas marahas, mas malakas. Biglang sumiklab ang isang alon ng kadiliman mula sa kailaliman. At sa loob nito, may dalawang matang nagbukas. Mas malaki, mas madilim, at puno ng galit. Napaatras si Mateo. Hindi siya tulad ko, madiing sabi ng bantay. Wala siyang pakialam sa mundo ninyo. Anong gusto niya? Kalayaan. At sa salitang iyon, muling kumulo ang ilog. Mas malakas kaysa dati. Umalis ka na! Sigaw ng bantay. Hindi ka pa handa. Ngunit sa halip na tumakbo, nakatayo si Mateo. Nanginginig. Ngunit hindi umaatras. Kung hindi ngayon, sabi niya, kailan pa? Sandaling natahimik ang bantay. At sa unang pagkakataon, hindi ito tumutol. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng diretso. At kung ganon, wika nito, handa ka nang malaman ang susunod na hakbang. Muling umangat ang tubig. At sa ilalim ng kumikinang na ilog, ang kadiliman ay patuloy na gumigising. Ang gabi ay lalong dumilim at ang ilog ay tila nawalan ng dating katahimikan. Ang liwanag nito ay kumikislap ng hindi pantay, parang humihinga, parang may sariling pulso na hindi mapakali. Nakatayo si Mateo sa pampang, kaharap ang bantay. Sa likod nila, ang kailaliman ay patuloy na gumagalaw. Makinig ka ng mabuti, wika ng bantay, ang tinig ay mas mabigat kaysa dati.
Kung nais mong tumulong, kailangan mong patunayan na kaya mong harapin ang ilog. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Mateo, pilit pinatatag ang sarili. May isang lugar sa ilalim ng tubig, paliwanag nito. Isang puso ng ilog, doon nagmumula ang liwanag na nagpapanatili sa kulungan. Napatingin si Mateo sa kumikinang na tubig. Gusto mong sumisid ako? Hindi basta sumisid, sagot ng bantay. Kailangan mong hanapin ang liwanag at hawakan ito. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi ako marunong lumangoy ng ganun kalalim. Hindi ka lulubog, tugon nito. Hanggat may koneksyon ka sa ilog, tatanggapin ka nito. Saglit na natahimik si Mateo. Sa kanyang harapan, ang ilog ay tila hindi na simpleng tubig. Isa itong bagay na may sariling isip, sariling kapangyarihan. At kung mabigo ako, tanong niya. Hindi agad sumagot ang bantay. Sa halip, tumingin ito sa kailaliman. Kung mabigo ka, mas lalo siyang lalakas. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong tumulak sa kanya. Isang desisyon. Gagawin ko. Tahimik na tumango ang bantay. Kapag pumasok ka sa tubig, huwag kang lalaban, paalala nito. Hayaan mong gabayan ka ng ilog. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa pampang. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa malamig na tubig. Ngunit sa halip na karaniwang pakiramdam ng ilog, may kakaibang init siyang naramdaman, parang may buhay ang bawat patak. Huminga siya ng malalim at tuluyang lumusong. Sa sandaling pumasok siya sa tubig, nagbago ang lahat. Hindi siya nalunod. Hindi siya nahirapang huminga. Sa halip, pakiramdam niya ay parang lumulutang siya sa loob ng liwanag. Ang paligid ay nagningning, bughaw, luntian at may bahid ng pilak. Ang tubig ay tila naging hangin at ang ilog ay parang isang mundo sa loob ng mundo. Hindi ito totoo, bulong niya. Ngunit naramdaman niya. Totoo ito. Habang siya'y unti-unting bumababa, napansin niyang may mga aninong dumadaan sa malayo. Hindi malinaw ang anyo, ngunit sapat para maramdaman niya ang kanilang presensya. May mga mata, nakatingin, nag-aabang, napabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit naalala niya ang sinabi ng bantay. Huwag kang lalaban. Pinilit niyang kumalma. At sa gitna ng liwanag, may nakita siyang kakaiba. Isang mas maliwanag na bahagi ng ilog. Parang isang puso na kumikislap ng mas matindi kaysa sa iba. Doon, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang liwanag ay unti-unting nagiging madilim. At mula sa gilid ng kanyang paningin, may gumagalaw. Isang anino. Mas mabilis. Mas malapit. Biglang may dumaan sa kanyang likuran. Napalingon siya. Ngunit wala siyang nakita. Hanggang may humawak sa kanyang paa. Napasinghap si Mateo. Sa ilalim ng ilog, isang malamig na kamay ang humigpit sa kanya. At mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Hindi ito tulad ng bantay. Ang mukha nito ay hindi malinaw, ngunit ang mga mata, puno ng galit, puno ng gutom. Pinilit hilahin si Mateo pababa. Ngunit sa halip na sumigaw, pinikit niya ang kanyang mga mata. At sa kaibuturan ng kanyang isip, bumulong siya. Hindi ako matatakot. Biglang sumiklab ang liwanag. Mula sa kanyang dibdib, may kumalat na kakaibang init.
Isang enerhiya na hindi niya maintindihan. Ang kamay na humawak sa kanya ay napaatras. Ang anino ay tila nasaktan. At sa isang iglap, nawala ito. Napabukas ang mga mata ni Mateo. Sa kanyang harapan, ang puso ng ilog ay kumikislap ng mas maliwanag. At sa pagkakataong iyon, naunawaan niya, hindi siya basta narito. May bahagi ng ilog sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang liwanag. At sa sandaling nahawakan niya ito, biglang nagbago ang lahat. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa buong ilog. Ang liwanag ay sumabog at ang kadiliman ay umatras. Sa ibabaw, ang tubig ay muling kumalma. Ngunit sa kailaliman, may isang sigaw na hindi marinig, ngunit mararamdaman. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng nilalang sa dilim ang takot. Sa pampang, napaluhod ang bantay. Gumana, ngunit hindi ito ngiti ng tagumpay, kundi simula ng mas malaking laban. Dahan-dahang umahon si Mateo mula sa tubig, hingal ngunit buhay. Pagtingin niya sa ilog, iba na ito, mas maliwanag, ngunit mas mapanganib. At ngayon, tanong niya, tumingin sa kanya ang bantay. At ngayon, sagot nito, nagsimula pa lang ang tunay na laban. Umaga nang muling magising si Mateo, ngunit ang pakiramdam niya ay tila hindi pa rin siya ganap na nakabalik mula sa kailaliman ng ilog. May natira sa kanya. Isang init sa kanyang dibdib, banayad ngunit malinaw, parang isang bahagi ng liwanag ang naiwan sa kanyang loob. Tahimik ang baryo, ngunit may kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay mas mabigat, ang mga tao ay tila mas balisa, at ang mga hayop ay hindi mapakali. May mga usap-usapan na kumakalat, mga aninong nakita sa gabi, mga kakaibang tunog mula sa direksyon ng ilog. Hindi na ito lihim. May nangyayari. Habang naglalakad si Mateo sa daan, may mga matang nakasunod sa kanya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na may alam siya na hindi pa nila nauunawaan. Ngunit ang tanong ay, ano nga ba ang alam niya? Sa isip niya, bumabalik ang mga salita ng bantay. Ikaw ang tulay. At ngayon, nararamdaman niya ang bigat ng kahulugang iyon. Hindi nagtagal, muling pinuntahan ni Mateo si Mang Isko. Natagpuan niya ang matanda sa loob ng kubo nito, nakaupo sa tabi ng isang lumang mesa na puno ng mga lumang bagay, mga kahoy na ukit, mga lumang tela, at mga bagay na tila mas matanda pa sa baryo mismo. Alam kong babalik ka, sabi ng matanda, hindi man lang tumitingin. May kailangan po akong malaman. Diretso ni Mateo. Lahat kayo may kailangang malaman, sagot ni Mang Isko. Pero hindi lahat handang makarinig. Lumapit si Mateo. Hindi na ito simpleng kwento, wika niya. May nagigising sa ilog at may kinalaman ako. Sa pagkakataong iyon, tumingin na ang matanda. Matagal nitong tinitigan si Mateo, hindi bilang isang binata, kundi parang sinusukat ang lalim ng kanyang dinadala. May ginawa ka kagabi, dahan-dahan nitong sabi. Tumango si Mateo. Hinawakan mo ang puso ng ilog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano ninyo nalaman? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumayo ito at lumapit sa isang lumang kahon sa sulok. Dahan-dahan nitong binuksan iyon at mula rito ay inilabas ang isang lumang tela. Binuksan niya ito at sa loob may isang lumang simbolo. Isang ukit ng ilog na may liwanag sa gitna at isang anyo na nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo.
Napahinto si Mateo. Parang bulong niya. Parang ikaw, putol ni Mang Isko. Tahimik, mabigat. Ang simbolong yan, paliwanag ng matanda, ay bahagi ng isang lumang kasunduan. Kasunduan? Maraming taon na ang nakalipas, wika nito. Bago pa maging baryo ang lugar na ito, may mga tao na nakakaalam ng katotohanan tungkol sa ilog. Anong katotohanan? Na ito ay hindi lamang ilog, kundi isang selyo. Naramdaman ni Mateo ang lamig. Para saan ang selyo? Para pigilan ang mga nilalang mula sa kabilang panig, sagot ng matanda. Mga nilalang na hindi dapat makarating sa mundo natin. Naalala ni Mateo ang anino sa kailaliman. Kung ganon, matagal na pala itong nangyayari. Oo, tugon ni Mang Isko. At sa bawat henerasyon, may isang tao na nagiging tagapamagitan. Tagapamagitan. Iyon ang papel mo. Tahimik si Mateo. Unti-unting nabubuo ang larawan sa kanyang isipan. Ang ama mo, dagdag ng matanda, ay isa rin. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ano? Hindi niya lang nagawa ang tungkulin niya hanggang sa huli. Parang may kumirot sa dibdib ni Mateo. Anong ibig ninyong sabihin? May nangyari, mahinang sagot ni Mang Isko. Isang gabi tulad ng nangyayari ngayon. May nagising din. At ang tatay ko? Sinubukan niyang pigilan, sagot ng matanda. Ngunit hindi siya handa. Tahimik ang paligid. Anong nangyari sa kanya? Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, ibinalik nito ang tela sa kahon. Hindi na siya bumalik. Parang tumigil ang mundo ni Mateo. Hindi yon ang sinabi sa akin. Hindi lahat ng katotohanan ay sinasabi sa bata, mahinang sagot ng matanda. Napaatras si Mateo. Ang kanyang isip ay magulo. Ang kanyang puso ay mabigat. Kung ganon, mauulit ito? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Mang Isko. Iyon ang kinatatakutan ko. Hindi ko hahayaang mangyari ulit, madiing sabi ni Mateo. Ngunit bago pa makapagsalita ang matanda, biglang umihip ang hangin ng malakas. Ang pintuan ng kubo ay biglang bumukas. At mula sa direksyon ng ilog, may isang sigaw. Hindi ito tunog ng tao. Hindi rin hayop. Isang malalim at mabigat na ungol na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nanlamig ang paligid. At nagsimula na, bulong ni Mang Isko. Hindi na nag-atubili si Mateo. Tumakbo siya palabas, diretso sa ilog. At sa kanyang pagdating, ang kumikinang na tubig ay hindi na payapa. Ito ay nag-aalimpuyo. Ang liwanag ay naglalaban sa kadiliman. At sa gitna nito, ang bantay ay nakatayo, tila nahihirapan. At mula sa kailaliman, unti-unting umaangat ang nilalang sa dilim. Mas malinaw, mas malaki, at mas malapit na sa kalayaan. Pagdating ni Mateo sa pampang, sinalubong siya ng isang tanawin na hindi niya kailanman malilimutan. Ang ilog na dati kumikinang sa banayad na liwanag ay ngayon nagngangalit. Ang tubig ay umiikot sa sarili nitong galaw, parang may dalawang puwersang naglalaban sa ilalim, liwanag at kadiliman. Sa gitna nito, nakatayo ang bantay. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang kanyang anyo ay bahagyang naglalaho, parang usok na tinatangay ng hangin. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay kumikislap. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa panghihina. Mateo!
Sigaw nito, ang tinig ay mabigat. Huli na! Nagigising na siya! Hindi na nagtanong si Mateo. Lumapit siya sa gilid ng ilog, ang kanyang mga matay nakatuon sa kailaliman. At doon niya ito nakita. Hindi na lamang anino. Unti-unting umaangat ang nilalang. Isang napakalaking anyo na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Ang katawan nito ay parang binubuo ng kadiliman, gumagalaw na parang usok ngunit may bigat na parang bato. At ang mga mata, dalawang naglalagablab na puwang sa gitna ng dilim. Puno ng galit. Puno ng gutom. Hindi natin siya kayang pigilan kung ganito, sabi ng bantay, pilit pinatatatag ang sarili. Mahina na ang selyo. Naalala ni Mateo ang sinabi ni Mang Isko. Ang ilog ay isang hangganan. Kung ganon, kailangan nating isara ulit ang hangganan, sabi niya. Tumingin sa kanya ang bantay. At paano mo gagawin yon? Hindi agad sumagot si Mateo. Ngunit naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Ang parehong init na naramdaman niya nang hawakan niya ang puso ng ilog. May bahagi ng ilog sa akin, sabi niya. Hindi ba iyon ang sinabi mo? Tahimik ang bantay. Pagkatapos, marahan itong tumango. Oo, ngunit hindi sapat iyon kung mag-isa ka. Kung ganon, tulungan mo ako. Biglang lumakas ang alon. Ang nilalang ay mas umangat. Ang kalahati ng katawan nito ay halos sumira na sa ibabaw ng tubig. Sa bawat galaw nito, tila nabibitak ang mismong liwanag ng ilog. Wala na tayong oras, sabi ng bantay. Kapag tuluyang lumabas yan, wala nang makakapigil. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Kung hindi ko susubukan, siguradong mangyayari. Sandaling natahimik ang bantay. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang kanilang mga mata. At kung susubukan mo, sabi nito, maaaring hindi ka na makabalik. Hindi umatras si Mateo. Kung iyon ang kapalit, tatanggapin ko. Sa unang pagkakataon, tila may paggalang sa tingin ng bantay. Kung ganon, wika nito, makinig ka. Lumapit ito at ang liwanag mula sa kanyang katawan ay bahagyang bumalot kay Mateo. Kailangan mong bumalik sa puso ng ilog, paliwanag nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito hahawakan, kailangan mong maging bahagi nito. Hindi agad naunawaan ni Mateo ang ibig sabihin. Paano? Isuko mo ang takot, sagot nito. At hayaang tanggapin ka ng ilog ng buo. Muling umugong ang ilog. Ang nilalang ay naglabas ng isang malalim na ungol at ang tubig ay halos sumabog sa lakas ng galaw nito. Ngayon na! Sigaw ng bantay. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Tumalon siya sa ilog. Sa sandaling muling lamunin siya ng tubig, nagbago ang mundo. Ngunit ngayon, mas madilim, mas mapanganib. Ang liwanag ay naroon pa rin, ngunit ito'y tila nilalamon ng lumalawak na kadiliman. Habang siya'y lumulubog, naramdaman niya ang mga presensyang nagmamasid. Mas marami na sila, mas malapit, ngunit hindi siya tumigil. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At kung ako ang tulay, bulong niya sa sarili, hahayaan kong dumaan ang liwanag. Sa kanyang dibdib, muling sumiklab ang init. Ngunit ngayon, mas malakas, mas malinaw. At habang siya'y papalapit sa puso ng ilog, biglang may humarang. Ang nilalang sa dilim, mas malinaw na ang anyo nito ngayon. Isang napakalaking figura na tila binubuo ng galit at kawalan. Huminto si Mateo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang maliit siya. Walang laban sa lakas na nasa kanyang harapan.
ngunit hindi siya umatras. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. At hindi kita hahayaan, wika niya. Biglang sumugod ang nilalang. Ngunit sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag. Mula kay Mateo, kumalat ang enerhiya sa buong ilog. Ang puso ng ilog ay nagningning ng mas maliwanag kaysa kailanman. At ang kadiliman, sandaling napaatras. Sa ibabaw, napaluhod ang bantay. Ngayon, ito na ang sandali. Sa kailaliman si Mateo ay nakatayo sa gitna ng liwanag at dilim. At sa sandaling iyon, ang hangganan ay nagsimulang magbukas. Sa kailaliman ng ilog, nagtagpo ang dalawang puwersa, liwanag at kadiliman, na tila matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Nakatayo si Mateo sa gitna. Sa kanyang harapan, ang nilalang sa dilim ay hindi na lamang anino. May hugis na ito, malawak, matayog, at tila walang katapusan ng anyo. Ang mga mata nito ay naglalagablab, nakapako sa kanya, puno ng galit at matinding pagnanais na makalaya. Sa kanyang likuran, ang puso ng ilog ay kumikislap. Ngunit ang liwanag nito ay hindi na kasing lakas ng dati. Unti-unti itong kinakain ng kadiliman. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi na siya maaaring umatras. Hindi na siya maaaring magduda. Bakit mo gustong lumabas? Tanong niya. Ang tinig ay tahimik ngunit matatag. Sandaling tumigil ang nilalang. Parang nagulat. Parang hindi nito inaasahang kakausapin ito. Pagkatapos, isang mabigat na tinig ang umalingaw-ngaw, hindi sa hangin, kundi sa kanyang isipan. Kalayaan, isang salita. Ngunit sapat upang maramdaman ang bigat nito. Matagal na akong nakakulong. Hindi kita hinusgahan, sagot ni Mateo. Pero kung lalabas ka, may masasaktan. Hindi ko problema ang mundo ninyo, tugon nito. Unti-unting lumapit ang nilalang. Sa bawat galaw nito, tila bumibigat ang tubig, tila nawawala ang liwanag. Ang mahalaga, dagdag nito, ay ang aking paglaya. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas na kanyang kinakaharap. Ngunit sa kabila nito, hindi siya umatras. Kung ganon, kailangan kitang pigilan. Biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag sa likod niya ay kumislap at ang init sa kanyang dibdib ay muling nagising. Mas malakas, mas malinaw. Parang may boses na bumubulong mula sa loob niya. Hindi ka nag-iisa. Napapikit si Mateo. Sa sandaling iyon, may mga alaala na biglang bumalik. Ang kanyang pagkabata. Ang mga sandaling tila may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag. At isang mukha. Ang kanyang ama. Nakatingin sa kanya, tahimik ngunit matatag. Tapusin mo. Tila bulong ng alaala. Napabukas ang mga mata ni Mateo. Sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw sa kanya ang kanyang gagawin. Hindi niya kailangang labanan ang kadiliman sa lakas. Kailangan niya itong harapin bilang bahagi ng balanse. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. At kung ako ang tulay, wika niya, ako rin ang magsasara ng hangganan. Biglang sumiklab ang liwanag. Hindi na ito nagmumula lamang sa puso ng ilog, kundi sa kanya mismo. Ang kanyang katawan ay napalibutan ng kumikislap na enerhiya at ang tubig sa paligid ay tila sumunod sa kanyang galaw. Naramdaman ng nilalang ang pagbabago. Tumigil ito. Hindi maaari. Sa unang pagkakataon,
May bahid ng takot sa tinig nito. Hindi kita papatayin, sabi ni Mateo. Ibabalik kita sa kung saan ka nararapat. At sa sandaling iyon, lumapit siya. Hindi siya umatras sa kadiliman. Hindi siya natakot. Sa halip, hinarap niya ito. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay dumikit sa kadiliman, parang apoy na unti-unting kumakain sa anino. Sumigaw ang nilalang. Isang sigaw na hindi maririnig, ngunit mararamdaman sa buong ilog. Sa ibabaw, ang tubig ay nag-alimpuyo. Ang bantay ay napapikit, ang kanyang lakas ay halos maubos. Mateo. Sa kailaliman, patuloy ang laban. Hindi ito labanan ng lakas, kundi ng pagpili. At habang ang liwanag ay unti-unting lumalawak, ang kadiliman ay napipilitang umatras. Hindi ito ang katapusan, ungol ng nilalang. Hindi, sagot ni Mateo, ito ang pagbabalik sa simula. Sa huling sandali, hinawakan niya ang puso ng ilog. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang siya tagamasid. Naging bahagi siya nito. Sumabog ang liwanag. Ang buong ilog ay nagningning nang higit pa sa anumang nakita ng sinuman. At ang kadiliman, unti-unting naglaho. Hindi tuluyang nawala. Ngunit muling naitali. Muling nakulong. Sa ibabaw, bumagsak sa tuhod ang bantay. Tumingala ito sa ilog, ang mga matay puno ng pag-asa at pagod. Natapos na. Ngunit sa kailaliman, si Mateo ay nanatiling nakatayo, tahimik. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. May kapalit ang lahat. Unti-unting humupa ang galit ng ilog. Ang dating nag-aalimpuyong tubig ay muling bumalik sa katahimikan, at ang liwanag na minsang naging magulo ay naging malinaw at payapa. Parang isang pusong muling tumibok ng tama matapos ang matinding laban. Sa pampang, nanatiling nakaluhod ang bantay. Ang kanyang anyo ay halos tuluyang naglalaho, ang liwanag na bumabalot sa kanya ay kumukupas na parang huling ningas ng isang ilaw na matagal nang nagbigay liwanag sa dilim. Natapos na, mahina nitong bulong. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa ilog, kundi sa kailaliman nito. Dahil alam niya, hindi pa ganap na tapos. Sa ilalim ng tubig, si Mateo ay nakatayo pa rin sa gitna ng liwanag. Ngunit iba na ang pakiramdam. Ang init sa kanyang dibdib ay hindi na lamang isang presensya. Ito na mismo ang kanyang lakas, ang kanyang paghinga, ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang ilog hindi bilang tao, kundi bilang bantay. Ang bawat agos, bawat kislap ng liwanag, bawat galaw ng tubig, lahat ay malinaw sa kanya. Parang bahagi na siya ng kabuuan nito. Ganito pala, mahina niyang bulong. Sa kanyang harapan, ang dating kadiliman ay wala na. Ngunit naroon pa rin ang bakas nito, parang sugat na bagong nagsara. At sa gitna ng liwanag, may isang anyo na unti-unting lumilitaw. Ang bantay. Ngunit hindi na tulad ng dati. Mas mahina, mas payapa. At narating mo na, wika nito, ang tinig ay tila malayo na. Lumapit si Mateo. Oo, natapos na natin. Ngunit umiling ang bantay. Hindi natin, ikaw. Napatigil si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ng bahagya ang bantay, isang ngiting puno ng pagod ngunit may kapayapaan. Ang tungkulin ko,
ay magtapos. Unti-unting lumiwanag ang kanyang anyo, parang liwanag na handa ng maglaho. At ang sayo ay magsimula. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mateo. Hindi pwede. Wala nang iba. Putol ng bantay. Ikaw ang pinili ng ilog. Ikaw ang tumanggap sa liwanag. At ikaw ang nagsara ng hangganan. Tahimik. Mabigat. Kung ganon, hindi na ako makakabalik? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang bantay. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo ang katotohanan. Ang mundo sa ibabaw. Ang baryo. Ang kanyang buhay bilang isang simpleng magsasaka. Unti-unting lumalayo. Ngunit sa halip na takot, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Dahil alam niyang may dahilan ang lahat. At ang baryo? Tanong niya. Ligtas, sagot ng bantay. Hanggat may nagbabantay. Muling tumingin si Mateo sa paligid. Ang ilog ay maliwanag, matatag, tahimik. At kung ako na ang bantay, wika niya, hindi ko hahayaang mangyari ulit ito. Ngumiti ang bantay. At sa huling pagkakataon, tumango ito. Alam ko. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo, parang liwanag na tinatangay ng hangin. Hanggang sa tuluyan itong mawala. At si Mateo ay naiwan, hindi bilang tao, kundi bilang bahagi ng ilog. Sa ibabaw, ang gabi ay muling naging tahimik. Ang mga tao sa baryo ay nagising kinabukasan na tila walang nangyari. Ang ilog ay bumalik sa payapang anyo, malinaw sa araw, at kumikislap sa gabi. Ngunit may kakaiba. Sa tuwing sasapit ang dilim at ang liwanag ng ilog ay muling sisiklab, may mga nagsasabing may nakikita silang anyo sa tubig. Isang figura. Tahimik. Nakatingin. Hindi nakakatakot, kundi nagbabantay. At sa bawat kislap ng liwanag, tila may bulong na sumasabay sa agos. Isang paalala na ang hangganan ay nananatili, na ang liwanag ay may kapalit. At nasa kailaliman ng kumikinang na ilog, may isang bantay na hindi na kailanman mawawala. Wakas.